Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Good morning! Welcome sa isa na namang edisyon ng palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon ngayong araw ng Miyerkules, ikatatlo sa buwan ng Nobyembre taong 2021. Magandang umaga po. Sana samahan nyo kami sa aming Miyerkules na edisyon ng programa Stand Up Balikatan. At syempre pa ang palatuntunang ito, patuloy po ninyo mapapakinggan sa iba't ibang mga impilang partner natin dito sa ating lalawigan, kagaya ng 93.3 Radyo Servisyo 98.1 Supreme FM at 98.9 Love FM. Sa mga nag-aantabay sa harap po ng yung TV set, tumutok kayo at manood sa magitan ng Broadcast Channel 6. Ganun din po yung ating FB account. Magtungo lang po kayo doon sa Stand Up Balikatan. Mapapanood nyo po kami doon. Sa ulo ng mga balita. Balitang Nasyonal, December COVID-19 active cases, posible mapababa sa 2,113 nationwide. 1.5 million target na mabakunahan, pinaghahandaan na. Petisyon para sa taas pasahe, di pa rin babawiin at sa pagdagsa ng mga biyahero, DOTR, heightened alert hanggang Nobyembre 4. Para naman sa mga balitang lokal, husay sa pag-makeup ng mga atimunanin, sinubok sa isang make-up competition. Tulay na magkukonekta sa Gumaca at Makalelon, patuloy ang konstruksyon. 20 ex-drug addict nagtapos na sa rehab program at mga pamilyang nasunugan sa Ginyangan, mabilis na tinulungan ng lokal na pamahalaan. Sa balitang showbiz, McCoy De Leon at Elise Hoson may baby na. Balitang Nasyonal. Maaaring bumaba patungong 2,100 mahigit lang ang mga COVID-19 cases sa Pilipinas na hindi pa gumagaling o mamamatay pagsapit ng Kapaskuhan kung iigi pa ang inaabot ng pagbabakuna ayon sa Department of Health. Ito ang pagbabahagi ni Director Aletea de Guzman ng DOH Epidemiology Bureau sa media sa isinagawang projections ng pastor kahapon. Mananatili aniya sa 82% ang mobility at walang magbabago sa MPHS, HSC at vaccination ng Pilipinas, tinatayang maaabot pa rin ang 2,139 total active cases sa Pilipinas pagdating ng ika-15 ng Disyembre ngayong taon, wika ng kagawaran. Kung tataas naman sa 91% ang mobility, bababa ng 26% ang pagsunod sa MPHS, lumala ang HSC at mapapanatili ang vaccination, hindi malayong maaabot ang 52,393 COVID-19 active cases sa bansa. Nangyayari ito kahit na Biyernes lang ay inaprobahan na ng Government Pandemic Task Force ang pagtataas ng public transportation utility o capacity sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya sa 70 to 100%. Hindi na rin nare-require ng Department of Transportation ang mga public utility vehicles na maglagay ng plastic barriers ngayon sa loob ng mga sasakyan gaya ng jeepney dahil sa kakulangan ng medical findings na sa bisa nito laban sa COVID-19. Puspusan na ang paghahanda ng National Task Force Against COVID-19 para sa tinatarget na 1.5 milyong pagbabakuna kada araw. Ayon kay Chief Implementer at Vaccine SAR, Carlito Galvez Jr., nakatuon sila sa petsang November 15 para masimulan ang 1.5 million jobs sa kada araw. Kaugnay nito, sinabi ni Galvez na nakipag-usap na sila sa mga League of Cities and Municipalities at iba't ibang mga provincial government upang matiyak na maabot ang pinaplanong daily job target simula November 15. Positibo ang vaccine SAR na kayang maabot ang naturang dami ng mga dapat mabakunahan lalo na sabay-sabay na ang pagbabakuna sa general public
nasa A1 hanggang A4 group, ganun din ang inoculation sa mga batang nasa 12 hanggang 17 may comorbidity man o wala. Iginiit ng mga transport group na hindi muna nila iuurong ang kanilang petisyon para taasan ang minimum na pasahe sa mga jeep. Mananatili muna ang hiling na 3 pisong dagdag o taas pasahe hanggat hindi ibinibigay ng pamahalaan ang ipinangako nitong fuel subsidy sa mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Obet Martin, ang Pangulo ng Pasang Masda, isa sa mga grupong naghain ng petisyon. Noong nakaraang buwan, hiniling ng mga grupo na itaas sa 12 pesos ang minimum na pasahe sa mga jeep mula 9 pesos, bunsod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Samantala, humirit din ang grupo ng mga taxi operator na isali sila sa dagdag kapasidad ng pasahero at fuel subsidy. Ang dagdag kapasidad na tinutukoy ng grupo ay ang pagpayag kamakailan ng pamahalaan na itaas ang kapasidad ng mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila at ilang karatig lalawigan simula Huwebes sa 70% mula 50% kapasidad. Wala pang sagot ang Department of Transportation kung pwedeng isali sila sa fuel subsidy ang taxi drivers, pati mga tsuper ng tricycle, UB Express at delivery rider na bugbog na rin ang serye ng oil price hike. Samantala, pinaghahandaan na rin umano ng mga tsuper ang dagdag kapasidad sa mga bus at jeep na magsisimula sa Huwebes. Kabado si Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin sa bagong pulisiya dahil mawawala ang physical distancing sa jeep habang kulob naman ang maraming bus. Pero ayon sa Interagency Council for Traffic na magpapatupad ng bagong patakaran, dapat 1 seat apart lang ang mga pasahero sa bus. Sa jeep naman, hindi pwedeng magdikit ang balikat ng mga pasahero. Tiniyak ng Department of Transportation na ang kanilang ahensya at mga attached agencies ay naka-heightened alert hanggang November 4 dahil sa paggunita ng undas. Sinabi ni DOTR na layunin nito matiyak na magiging maayos ang biyahe ng mga motorista na inaasahang dadagsa na pabalik sa Metro Manila matapos na gunitain ng undas sa kanilang lalawigan. Nabatid na October 28 pa nang magsimulang magtaas ng alerto ang DOTR nang magsimulang magdagsaan pauwi sa mga lalawigan ang mga residente dahil sa long weekend ng undas. Nag-deploy ang DOTR ng mga frontliners mula sa aviation, railways, road at maritime para i-monitor ang bilang ng mga outbound at inbound passengers sa lahat ng transport hubs, mga estasyon at mga terminal nationwide. Nagkaloob din sila ng travel assistance, tumutulong sa pagpapaunlad ng health at safety protocols at security. Tinitiyak ang worry-free travel at tumutugon sa pangangailangan ng commuting public. Maging ang mga personel ng Philippine Coast Guard ay naka-heightened alert at nag-deploy ng kanilang mga tauhan upang tumulong. Balitang Lokal. Ipinamalas ng 6 na atimunanin ang pagkamalikhain at talento pagdating sa pag-makeup sa obra Pantasya Makilyahe at Timonan Fantasy Makeup Competition 2021 na isinagawa kamakailan. Nabatid ng palatuntunan ito sa magitan ng FB account ng Atimonan Public Relations Information Office na nakamit ni Joko Davis Callear at ang kanyang modelo na si Lovely Villarreal ang unang pwesto. Si Banjo Villazin ang kanyang modelo na si Aliyah Villamonte naman ang nakakuha ng pangalawang pwesto at ang pangatlong pwesto ay nakuha ni Christian Camba at ng kanyang modelo na si Edsel Campos. Ang nasabing kompetisyon ay lubos na sinuportahan ng lokal na pamahalaan ng Atimonan sa pamumuno ni Mayor Ticoy Mendoza kasama ang bumubuo ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Sinaida Beranga at sa pagsuporta ni na Congresswoman Helen Tan at Attorney Mike Tan upang bigyang pagkilala at makita ang galing sa paglikha ng obra pagdating sa pag-makeup ang mga talentong Atimonanin. Maliban sa pagkilala sa kagalingan ng kanyang mga constituents, malaki ang paniniwala ni Mayor Mendoza na magbibigay ito ng saya lalo na ngayong nananatiling nasa gitna ng pandemya ang bansa.
Dahil sa hangaring mabilis na makarating ang kaunlaran sa bawat bahagi ng lalawigan ng Quezon, iba't ibang proyekto tulad ng paglalagay ng tulay na magdurugsong sa dalawang magkahiwalay na lugar ang patuloy na ginagawa ngayon. Nabatid na pinag-uugnay ni Dr. Helen Tan mula sa kanyang progresibong pamumuno ang mga bayan gaya ng Gumaka at Makalelon kung saan mga mamamayan ang nakikinabang sa magandang proyekto na nagpapabilis na paghahatid ng mga produkto. Sa kasalukuyan, pinabibilis ng mambabatas ang pagsasagawa ng tulay na magpapabilis din ng transportasyon mula sa Gumaka, Quezon patungo sa Makalelon, Quezon na bunga ng balikatan ng opisyal at DPWH. Ang nasabing tulay ay nasa barangay Bantad na mag-uugnay sa barangay Gaya-Gayan patungo sa bayan ng Makalelon na inaasang malaking tulong sa marami lalo na sa panahon ng tag-ulan. Nagsipagtapos na ang nasa 20 mga recovering persons who use drugs na kabilang sa bagong batch ng Community-Based Rehabilitation Program na kanlungan ng pagbabago sa lungsod ng Lucena kamakailan. Isinagawa ng Lucena City Anti-Drug Abuse Council sa pangunguna ni Kadak Operations Head Francia Malabanan ang isang maikling seremonya ng pagtatapos para sa mga RPWUDs. Sumaksi sa aktibidad sina Philippine Drug Enforcement Agency Quezon Staff Intelligence Officer 3 Reynaldo Benzon, Police Lieutenant Delilah Tapulayan ng Lucena PNP, gayon din ang ilang mga kagawad ng mga barangay kung saan naninirahan ang mga nagsipagtapos na RPWUDs. Ang mga dating gumagamit ng ipinagbabawal na droga ay sumailalim sa 30-day in-house program, kabilang na ang skills training gaya ng paggawa ng rag at dishwashing liquid. Gayon din ang pagsasailalim sa iba't ibang mga modules, seminars, and C1 shielded metal arc welding sa ilalim ng TESDA Quezon at mga intervention katulad ng spiritual, psychological at mga physical activities. Ayon kay Francia Malabanan, ang nasabing pagtatapos ay bunga ng pagsusumikap ng mga nikalahok na magkaroon ng pagbabagong buhay mula sa kanilang masamang gawain na noon dulot ng illegal na droga. Mabilis na pinagkalooban ng lokal na pamahalaan ng Ginyang Quezon sa pangunguna ni Mayor Cesar Isaac ang nasa 9 na pamilyang na biktima ng pinakahuling sunog na nangyari sa barangay poblasyon sa nasabing bayan. Nabatid na umabot sa may 9 na pamilya ang naapektuhan ng nasabing sunog. Kaugnay nito, naghatid ng paunang tulong ang punong bayan Cesar Isaac III sa mga pamilyang nasunugan. Ayon pa sa alkalde, naglaan sila ng pondo at kaagarang maibigay sa tulong ng pangalawang punong bayan Norman Dublius at mga membro ng Sangguniang. Makakatanggap ang bawat pamilya ng 10,000 piso hanggang 15,000 piso bilang panimula at pagbangon ng bawat pamilyang nasunugan. Naniniwala si Mayor Isaac na ito isang pagsubok sa kanyang mga kababayan na madaling malalampasan sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan. Ulat Panahon. At sa lagay ng panahon, base sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, kaninang alas 4 ng madaling araw, patuloy na nakakaapekto ang Northeast Monsoon o AMIA sa bahagi ng Luzon na magdudulot ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga panandalyang mahihinang mga pagulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Samantala, 2 low pressure area ang minomonitor ngayon ng Pag-asa. Ang isa ay huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa 70 km kanluran ng Dumaguete City, Negros Oriental, at ang isa ay nasa 1,095 km silangan ng Visayas. Dahil dito asahan ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog, pagilat sa bahagi ng Visayas, Masbate, Palawan, Zamboanga del Norte at Misamis Occidental. Balitang Showbiz. Inamin mismo na magkatambal at real-life couple na sina McCoy De Leon at Elise Hozon na may baby na sila sa first nomination night episode ng Pinoy Big Brother o PBB Community Season 10 Celebrity Edition nitong Oktubre 31, 2021 kung saan naging guest sila at tinalaw si Big Brother. Kahit tinig lamang ni Kuya ang kilala nila at kahit imposibleng mapadalo ito sa binyag, ikinararangal pa rin umano nila na maipaalam dito ang blessing na dumating sa kanila dahil
ang PBB umano ang naging tulay upang magkakilala sila. Nagkahiwalay ang couple noong 2018, subalit muli sila nagkabalikan noong 2020. Mapapatunayan umano nila na love is sweeter than second time around. Naging housemates sina McCoy at Elise sa PBB Lucky Season 7 noong 2016. At yan po ang ating mga tinampok na balitang nasyonal at lokalidad ngayong araw na ito, mga kaserbisyong tunay at natural. 52, Ilan? 52 days to go at Pasko na. partner. Aba, nakaredy na ba ang So, mga meaning wala nang pang-aginaldo? Wala nang 2 buwan. Ano? Eh, yung aginaldo mo. Pang-aginaldo. Oh. Tagal pa naman. Wala pang... Ay, 52 wala, araw pero na lang. wala na siyang 2 buwan at Pasko na. Napakabilis po ng araw. Mm. Sana itong patuloy na araw na dumarating ito ay pababa po ng pababa ang kaso ng COVID. Magandang Ito yung balita ating talaga kahilingan. yan sa lahat ng ating mga kababayan dahil tila magbibigay po yan ng kasiglahan hindi lamang sa larangan ng ating ekonomiya, sa pang-araw-araw natin at yung worries po natin ay medyo mababawas-bawasan na lalo na kung meron tayong mga kamag-anak na mayroong karamdaman. Siyempre, prone po sila sa sakit na COVID-19. At saka, hindi naman, bukod doon, Mm. nakita naman natin hanggang kahapon, hundreds of, million yata Yung yung, nadadagdag yung mga dumating. sa- Hindi, vaccine. Talaan ng DOH din na Mm. tinatamaan ng sakit na yan, bumababa. Yung vaccine, kamakailan meron nangyaring sunog. Sayang yung vaccine, Oo, ano? na sa ibang lalawigan naman Oo. yun. Sa iba, wala eh. Kaya Inabutan ng, tinitingnan ano eh. kung bakit tambak pa doon sa lugar yung pangbakuna sana. Kasi, Ay dumaan daw sa Holy Week. Oh, I yun, mean, holiday. Napatengga, ano? Yes. And besides, ay alam mo, may problema pa rin ng national government sapagkat marami pa rin hindi nagpapabakuna. Despite na Ayun. marami na tayong bakuna dumating, Mm-mm. almost 27 million pa lang ang nababakunahan. Oo. Yun yung kumpleto sa buong bansa. So, mga 35% pa lang yan. Marami kasing nag-alala doon sa Mm. epekto ng vaccine sa katawan po ng bawat isa sa atin. Kaya hindi rin naman natin may alis sa isipan ng marami kung bakit kahit sinasabi ng gobyerno, yung kabutihan niya na magiging epekto ay marami pa rin yung ayaw at tangging-tanggi na magpapakuna. Meron kasi partner, kaya naman talaga nagkaganon. Hindi naman pwedeng itanggi. May Oo. mga naturukan na talaga namang masama yung epekto sa kanila. Eh baka naman Mm. talagang sila ay meron ng comorbidity na tinatawag. Possible din yon, possible. Kaya lang Siyempre, naninigurado siyempre, alam mo na. tumaas yung presyon, Oo, nadala sa naninigurado. ospital. Naninigurado Nalula, na alam naliyo. nilang may sakit sila kaya nagbabaka sakali rin Oo. na magpabakuna, gawa nga ng may sakit na eh. Ang problema, minamalas yun, inaabot ng Uy, meron nasasawi. nga tayo sa kalapit probinsya natin ng Batangas na ilang taon Mhm. yun, pinakamaedad, isa Oo, na nagpa-vaccine. yun naman kasi, Doktor yung kanyang yung anak. kanyang anak ay doktor at Mm. yung nanay ay more than 90-year-old na. Kaya nga So eh. okay naman, hindi naman napabalita na may nangyari doon sa kanyang nanay. So ibig sabihin walang sakit na dinadala Depende yung pa rin nanay. kasi yan siguro sa pagtanggap ng katawan natin doon sa bakuna. Oo, kaya nga ganyan dahil yun yung tama yung sabi mo, may nanghihina ang loob kasi may mga napapabalita. Psychologically, may effect kasi yan, yung mga naririnig sa mga Oo. radio, sa Mm. TV, nababasa natin sa social media. Maraming mga hindi malinaw kung kanino naggagaling yung mga post na yan. Pero sadya atang ganyan kung kahit anong produkto, pagkain, bagay, ay laging merong negatibo at Oo, positibo na laging, nakomento ang marami. Lagi yan syempre may Kung sa bagay, nakakatulong naman yan para balansehin natin. Tayo naman ay merong sarili-sariling kaisipan at malayang makakapag-decide kung alin po ang ating gagawin, alin ang ating susundin. Pero syempre, the best niyan para marating nga yung herd immunity ay magpatulok tayo. Kaya nga yung mga public officials natin sa kanilang bayan, sila yung mga Mhm. kabilang sa nanguna para sila po ay maging ehemplo sa kanilang mga Saka constituents. ano, Bagay kasi nung umpisa ay kinokomentaryuhan niya ng marami ng negatibo dahil naaagawan pa raw ang ordinaryong tao. Pero yung ordinaryo nga ay sa ayaw at sa tanggapin natin ay nagiging ginagayahan natin yung mga kilala nating mga pangunahing personalidad. pero ngayon, sa palagay ko ay marami namang vaccine. Kagaya kahapon may dumating yung Russian vaccine. Mm.
anong pangalan nun, yung Russian vaccine na yun na Madami yan, di ba? yung dumating kahapon, marami yun. Oo. So, ibig sabihin, maluwag na kasi binili pati yun ha, hindi Mm. yung donation, yung Russian vaccine na dumating kahapon. Sputnik, Mm. yun yung sinasabi ni Governor Suarez noon pa. Na? May Sputnik na raw rito, wala naman. Oh, Kundi, ayan. Nandiyan na. ay ngayon lang dumating, di ba? At Oo. saka, hindi, nitong nakaraang ilang, may ilang dumating yan. Oo. Hindi naman first time kahapon na dumating yung Sputnik. Pero nung dati, sinasabi ni Governor na Mm. may Sputnik. Siyempre, wala sa sarili si Gov dahil dala nga ng kanyang, Wala sa sarili. nung sinasabi niya yon, dala Oo. na nung katandaan niya. Ah. Of course, akala niya meron, or else napidan siya ng maling information nung Oo. mga panahon yun. Dapat i-check ng kanyang mga Kung hindi staff. man siya napidan ng maling Oo. information, alam mo na yung napasok sa isip niya na subukan akala natin niya ng meron. tama para Oo. hindi mamali. Akala niya meron. Minsan nangyayari, Oo. imagine mo naman 78, 79 na si ako nga, itong edad ko ito, minsan namamali na ako, nakakalimot Anong na ako edad mo na ba? O basta, siya pa, Oh. malapit na siya sa finish line, syempre. Ano yung pwede bang, karera? pwede bang hindi ka naman magkamali? Oo. Di ba? So, kaya akala niya may Russian vaccine na. Mm. Tayo sa Quezon. Imagine mo, mauna pa tayo sa Metro Manila. Saka man Galing nakakita, din. napakagaling din. Ha? So, namali doon si Governor Suarez. Hindi na lang nila aminin yun, pero kita-kita yung kaya nga nagulat yung mga taga Manila media. Naunahan po, pa. Meron na po kayo. So, naisip ng mga media, wala na Sa mga sarili hindi to. pa nagkakapagpabakuna ay tingnan po natin yung magandang epekto niyan kagaya po ng panawagan ni Dr. Helen Tan mula naman sa umpisa hindi po nagbabago yung kanyang stand na mahalaga po ito proteksyon natin laban sa nakamamatay na COVID-19 kaya nga noong mga nakalipas pong panahon na medyo kukunti pa ang supply ng bakuna na dumarating sa ating bansa ay kanya pong patuloy na itinaguyod ang pagkakaloob ng anti-flu and anti-pneumonia vaccines sa iba't ibang bahagi po ng ating lalawigan. Even yung mga far-flung areas ay inabot po ng serbisyong tunay at natural dahil naniniwala siyang ito po ay dapat na mapangalagaan ng ating pamahalaan ng kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Oo, kita mo naman yung dayo ng barangay Umiray, General Lacar, narating ni Dr. Helen. Kahit hindi po Para lang saklaw mag-vaccine ng doon, oo. kanyang distritong nasasakop, First district ay yun hindi naman makatwiran na questionin Oo. yung pagtungo niya sa iba't ibang distrito. Tingnan po nating mabuti, analisahin natin. Siya po ang head ng komitiba ng kalusugan sa Kongreso. At saka sino naman ang magke-question sa ating lalawigan? At nakikitaan ba natin ang si Dr. ay pagmalasakit pumunta ng doon. iba? Ay, kaya nga, di ba? Sino naman ang may karapatan na opisyal ng lalawigan na questionin si Doktora sa pagbabakuna doon sa First District sa Barangay Umiray, At sino General ang Quezon? tatanggi na isang ordinaryong Ay, kaya nga. Quezonian sa Ay, ganyang kaya nga. klase ng serbisyo na libre dinala mo namang dun lahat? ipinagkakaloob? 20 years na hindi nadadala ng tulong. Correct. Imagine mo, hindi naman sa pag-ano. Pero ito ang maganda Diba? para kayo ay manalo ng 300 pesos worth of load mga kaserbisyong tunay at natural. Lalo na para sa mga kababayan natin na nag-aalala sa inyong mga kamag-anak pagkakataon na para inyong makumusta. Handog po ito ang contest na ito ni Congresswoman Helen Tan para sa mga kababayan natin mula sa una hanggang 4th District ng ating lalawigan. Ang tanong, mga ka-istan, sa 10 bayan sa lalawigan ng Quezon nagkaroon ng sunog na mabilis namang tinugunan ng lokal na pamahalaan. Saang bayan nagkaroon ng sunog na mabilis pong tinugunan ng lokal na pamahalaan. Ipadala po ang inyong pangalan, ang kumpletong edad. Siyempre, wag namang pinabababa nung iba eh. Oo nga, oo Tama. nga. Tama lang. Tama lang po nga. Wag na kayong gumaya kay King Formaran. Gayon din, Hindi. yung inyong tirahan mga kaistan at ipadala po ang tamang sagot sa telephone number 0966-991-4581. Ang dali lang yan. Nasa 4th District, Clue. Ha? Nasa 4th District yung Nagbigay bayan na na yun. naman ng clue ang napakadali ng ating 4th District, ha? kasama. Sana masagot. Ha? Paunahan na lang po kayo, partner, di ba? Oo, nakakalungkot, nakakadalwa na silang nasunugan na Oo nga. lugar. Pero ang maganda naman ay mabilis kumilos po ang kanilang alkalde. Masipag eh. Oo, para tulungan yung mga naapektuhan po ng nasabing sunog. Tsaka hindi, si Oh. Doktora ay mabilis din nagpapadala ng ayuda pag may ganyan. At Yan. saka tulong, di ba? Yung pag-uumpisa muli ng mga nasunugan. Okay. At magpapatuloy po tayo sa ating mga pag-uusapan, sa ating mga pagtatalakayan. Sa kabuuan pa rin ng edisyon ng ating pagtalakay ngayon, tutok po kayo sa pagbabalik ng programang Stand Up Balikatan para sa Sulong, Quezon. Wala nang atrasan,
Wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural. Ako po si Dr. Helen Tan ng ika-4 na distrito ng Quezon. Handog natin sa mamamayan, mga proyektong napapanahon at kapaki-pakinabang. Tumutugon sa suliranin sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, pangkabuhayan at infrastruktura para sa kaunlaran. Ito po ang serbisyong tunay at natural. Yung aming programa para sa pagtatanim ng cacao intercropping with coconut, nagsimula yung konsepto 2014. Then 2015, nagkaroon kami ng first cacao summit. Ang goal ay makapagdagdag kita para sa ating mga magsasaka. So ngayon, meron na tayo na processing center dito sa 4K Cacao Farm. Nakapag-establish kami ng facility. Maipakita ko sa mga magsasaka na yung sinimula namin na pangarap na magtatanim lang, kikita lang, meron tatatak doon na brand, no, na masasabi nila amin ito. So eto na po ang katuparan ng aming mga pangarap at taste of hope and happiness. Tangerine chocolate. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural. Balik na tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa mga kakabukas lang ng inyong transistor radio. Parang nagmumumug yun, ano? Yung mga ganun ang ginagawa sa umagang ito. Samahan niyo po kami sa ating mga pag-uusapan hanggang ikapito ng magandang umaga. At syempre, yung pong ating palaging binabagit dito, pag ito nga sa second part tayo,
Yung Shantic Beautyland, napakaganda at napakalinis po parlor niyan, ha? Diyan lang po kayo magpaayos at gaganda at gagwapo po kayo dyan sa Shantic Beautyland. Napakalinis, napakalawak, ha? Yan po ay owned and managed by the beautiful Ma'am Chari Reyes. At syempre, yung SM City Lucena, mga kaibigan natin dyan, kay Lilibet Azores, kay John Jason Trinal, kay Marcel. Good morning po sa inyo, ha. Same din sa Pacific Mall, kay LB Abinido. Salamat po, ha, sa pagsubaybay nyo sa amin. Kasama rin dyan si Miss Gigi Mendilibar Clanton ng Pacific Mall, ha. At syempre, kanina doon sa ating live account, nanonood si Miss Lilibet Azores, ha. Salamat, sa panonood mo. At syempre kay Maring Rona Mijares Reo, kay paring Manolo Reo, ha. Salamat sa pagsubaybay nyo. Kahit nasa UK ito si Maring, nanonood dito. Ganoon din si Ermin Boyo, ang aming Pangulo ng Belgian Boys. At saka si Tanto Luces, Minandro Tanto Luces. Si Jerry Luce, ha. Tagapagtaguy dito ni Ping Lacson, si Jerry Luce ng Pagbilao, ha. Haba-haba ng bahay niya, yung harapan ng bahay niya, habang-haba ng tarpaulin, ha. Kaya lahat ng papunta ng Visayas at Bicol, mababasa yung nakalagay doon na Ping Lacson at saka Tito Soto. Sa banda-banda ro naman ay mga pink naman ang makikita mo. Kaya itong si Jerry Lucy, binabati natin, ha. Good morning. Saka si Kuyang Cesar Sargento, si Engineer Digueño Silabuyo at saka si Engineer Roger Rihano. Sereno Danganan, ha. Good morning kay Arnaldo Auditor Gando. Salamat po sa inyong panonood. Kanina, si Maria Teresa de Ramos nanonood din. Yun nga, si Miss Beth Azores. Si Lumberjack Santika ng Spartan Bikers nanonood din. Si Kagawad Noel Dasilio ng Constant Gumaca nanonood din. Si Miss Melanie Condes ng BSP. Hindi po Boy Scout of the Philippines sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Itong magandang si Melanie Condes. Matagal na itong empleyado yan. Si Ellie. Ellie, nanonood din sa atin, ha. Palagi po yan. Sa dami ng, hindi ko na po may isa-isa. Si Jojo Alcantara, nanonood din sa atin palagi. Si Tita Ching Alcala Cosentino, palagi rin po yung nanonood. At saka ito si Miss Cheryl Noriel Creo, ang pinakamagandang manager ng PNB Lucena Brand. Salamat po sa inyong panonood, ha. Siyempre, batiin din natin mga kababayan ang mga regular din tumututok dito po sa ating maliit na palatuntunan. Sir Dan Oriarte mula po sa malayong bahagi ng Lopez, Quezon. Sebi Cruz, kay Julie Iglesia, James Anda, Opelia Traspalacio Real, kay Ma'am Nora Almeida, kay Clary Alvarez, sa bumubuo po ng Stan Satellite Lucena, headed by Kagawad Eugene Alandidi, kay Kagawad Jimmy Bisaya, Duerme Bisaya, at sa kanyang magandang may bahay si Ma'am Banji, kay Mayor Boyboy Isaak ng bahagi po ng Ginyangan, at sa kanyang may bahay si Mayora Maden. Siyempre pa sa bumubuo po ng DTI Quezon at Department of Trade and Industry sa bahagi naman ng probinsya po ng Batangas. Of course, batiin ko araw-araw nakatutok sa ating pagtalakay ang mga kababayan natin mula dyan sa bahagi ng Barangay Kalimpak sa Ginyangan, Quezon. Ayon kay Gerald Yune, magandang umaga. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Si Mayor Marcing Gayeta, nanonood niya sa atin palagi, at saka si Jun Daurelia. At saka siyempre si Mayor Dondon Alcala, si Mama G, si Kuya Mark. At saka siyempre si Hepe Bong Albasaya. Parang ilisa na yata si Hepe Bong Albasaya at mag-i-schooling na. Hindi naman permanent ang ating Kaya mga alagad ng batas sa kanilang mga assignment na napupuntahan. Ang pinakamatagal dyan, I think ay 2 years ang pag-stay Yun nila. yung pinakamatagal. Oo. Pero merong lumalampas pa ng 2 years. Depende kasi merong mga chief of police o provincial director na kaya tumatagal dahil maganda po yung relasyon at koordinasyon sa pagitan niya at ng mga namumuno sa lokal na pamahalaan. Pero teka muna, pardon. Pasalamatan natin si napaunlakan yung ating napakahalagang pagpupulong kahapon. Itong Candelaria Vice Mayor and Mayoralty Candidate Vice Mayor George Ogie Suwayan. Salamat napagbigyan yung aking request. Doon sa aming mahalagang pagpupulong. At bata pa pala to, 45 lang itong si Vice Mayor Ogie Suwayan. At kasalukuyang siya yung lalabang mayor, medyo magaling din yung ginawa ng kanyang, ang tawag doon, tiyo ba niya? Kasi si Mayor ay bababa. Alin ang magaling doon? Yung sakripisyong ginawa nung mayor ng Candelaria. Bakit ba kailangan magsakripisyo?
ay gano'n talaga ang politika. Mm. May mga pagkakataong Si kinakailangan Mayor gawin 'yun. Maki, Si buong Mayor Maki, galing. bababa siya, as Hmm, vice mayor. Although may term pa siyang isa. oo. Kaya itong vice mayor naman ang aakyat bilang Sa magme-mayor si Ogie larangan kasi Suwayan. ng politika, may mga bagay na kinakailangang isaalang-alang, hindi puwedeng pansarili lamang. Oo, at, Kailangan mong tantyahin, kaya nga. tingnan din yung, sitwasyon ng iyong magiging laban at sa malamang at malamang ayan po yung, pangunahing ikinonsidera ng kasalukuyang mayor kaya baba po siya sa kanyang puwesto na lalabanan Ano, by 2022 pampersonal, elections. ibig sabihin, pampersonal yung dahilan kung bakit, bumaba siya as vice mayor, Mm. although may term pa siyang isa. Medyo itong ating kaibigan si Boyong, si Bukal Boyong, Hindi naman lingid Bong sa Galing, marami lalaban na din yata. nag-ain din ng COC as mayoralty candidate ang kasalukuyang ABC Federation President natin sa Quezon, Board Member Erneo Boyong Buong Kaya Galing. lang partner, base dun sa Yan mga yung mga magkakamag-anak so far oo, na oo. alam po natin na magkakatunggali sa halos iisa Parang na tatlo yata. posisyon. Tatlo yata maglalaban-laban diyan, si Vice Mayor Hindi, Ogie by Suwayan. relatives yung sinasabi ko Oo. na magkakamag-anak na Okay, oo. magbabangga sa iisang posisyon lamang. So Bagay parang na siyempre, ito po ay paramihan ng boto. Inaasahan nating ang pangunahing magbibigay niyan sa bawat kandidato, mga kaanak nila. So mahahati kung magpapatuloy po. Bagamat meron pa tayong hanggang November 15 ang time mm. para mag-switch o magkaroon po ng palitan ang ating mga candidates. Pero sabi nung ilang nakakapanayam ko, si Bukal Boyong Buong Mm. Galing na pamakin ni Mayor Maki, Oh, ay baka hindi naman talagang totohanang tumuloy. let's Baka wait magbago and pa siya by see. November 15 na i-withdraw niya yung ipinal niyang sa pagka-mayor. Tingnan Baka ganun natin. yung mangyari. Hindi rin natin alam na alam pa. Pero maraming nag-speculate na baka ganun ang gawin ni Pwede Mayor, pong ni mangyari Mayor, ang inyo ni pong Mayor, ni kuro-kuro. Boyong. Pwede rin po namang hindi dahil ipagpapatuloy na ang kanyang naihain na laban. Tingnan natin. Kaya lang, Hintayin natin ang alam mo, 15 ng kung buwang kasalukuyan. kung hindi gagawin yun ni Ireneo, ni Bukal Boyong, parang hindi kagandahan, sabi nga ng mga Oh. Dilaryahin, hindi kagandahan yung sitwasyon. Ay kagaya po ng binabanggit ko, ginagalang natin ang mga karapatan niya desisyon na yun. yan ng ating pong mga pumapasok sa larangan po ng politika. May kanya-kanyang rason kung bakit po nila ginawa ang nasabi pong mabigat yan na desisyon mga kababayan. Abay, isipin mo, may isa ka pang, pero teka, Bagets Nadres, salamat sa panonood mo. Ito yung si Bagets, yung tatay ni Consel Paula Nadres dyan Uy, sa Tayabas. nakakatuwa yan si Konsihala Paula Si Nadres. Paula? Imagine, naka-dress to kill, naka-attire talaga ng pangmalakasan, ika nga, mga Kailan? kababayan Saan? Hindi ko Tayabasin. nakita. Pero napasubo ata na pumunta sa isang malayong lugar na putikan. Oh. Grabe ang sakripisyo. sayang. Mahirap din talaga, Hindi ko no? Ang nakita. maging isang public servant dahil hindi mo dapat kailangang yung mga puntahan, dapat talagang mapuntahan personally. Abay, alam Kaya mo, ang weather po ay masama, hindi po maayos. Ay, pero- kapag ka kinailangan ka ng iyong mga constituents, dapat nandiyan ka lang pero parati. pagka ang pupuntahan mo ay kagaya doon sa isang bayan na hahabulin ka pa ng taga, Ayan. ay hindi kagandahan yun. Oo. Anong Ay bayan bakit ba yun? ba hinahabol? Hindi, Hindi kasi natin yung- tutukuyin yung bayan, pero kasi alam po ninyo, ito po ang, ay nawa ay magsilbing aral sa Explanation. mga namumuno sa ating pamahalaan. Tatandaan natin, 365 days po ang araw. Diyas na ano yan sinasabi ng mga nakatatanda natin sa naluloob po ng isang taon. Mahaba-haba po yan na dapat tayo nakakapagbigay ng tamang serbisyo sa inyong mga pinaglilingkuran. Pero kung kayo po ay nagpapakita lamang sa panahon kagaya po nito na pipili na naman ang marami ng pagtitiwalaan na iluluklok po sa pamahalaan, ay aabutin talaga ninyo yung dinanas po ng isa, hindi lang isa, Hindi kundi lang isa, 4 pala oo. ito sa Na magkakaibang kagawad, lugar na, sa Quezon na hinabol ng taga dahil ngayon lang sila nakita. nung panahon pandemic hindi sila nagpakita. Mabuti yung isang kongresista sa Quezon, hindi ganyan yung inabot. Sino, si JJ Suarez? Ay, yung Hindi nagpakita yan. Nung sinasabing panahon yan. mga, Nung pandemic. Nawala si missing. JJ nun. oo, Mabuti hindi hinabol ng tagayan kasi itong binabagit Ay. mong bayan. Kaya pala tatagayin yung mga konsyal, sabi nung Oh. mga taga, aba,
Mga buwisit kayo, ngayon lang kayo magpapakita rito. Ay matakot Oo, kayo, di ba? mga mayors, lahat na po ito para po ito sa lahat na hindi gumagampan ng tungkulin dahil ang taong bayan pala ay gising na, Oo. nagagalit na, hindi pwede yung niloloko lang Mabigat yun. sila, Oo, hindi bigat pwede yun. yung kung kailan na maghahalalan, saka kayo papakita. Anong tingin niyo sa tao? Oh, pero teka, batiin Oh. ko, yung Pangulo ng Rotary Club o Tayabas, si Ginoong Rosel Paraon ay nanonood ha. Madalang-dalang ito, pero salamat sa Sa lahat panonood po ha. ng Rotary Kay groups Rosel sa Paraon. Quezon Province, saludo kami sa inyo. Oh, siyempre, yung ating kina Berhel Cabreros, kina Rotary Ebultan. Club Oh. of Lucena North, Yung kila yung Rotary Club of Lucena Circle, Ma'am Tisa Alcala, magandang Oo, umaga. binabati Sa natin Metro lahat yan. Lucena, kay Russell de Los Reyes, kay Konsehal Nilo Kisao Villapando, good morning din po. Pero teka, naalala ko lang talaga. Ako napataw doon sa kwentong yun na Oo. yung Hindi po kagawad ay ito tatagain ha, kwentong tatagain. barbero lang Nangyari ha. yan, nangyari. Ito po ay totoo at kahit i-verify nyo sa ibang mga kakilala nyo, ipagtanong-tanong natin kung saan po nangyari. Bagamat kaya ayaw naming tukuyin ay sa malamang ay madali nyo Oo, nakakaya naman dun sa makilala. mga naandun. Pero ito po yung pagpapakita talaga ng ang tao ay hindi natutuwa sa ginagawa ng mga opisyal na sumasahod lamang tuwing araw po ng inyong Naalala ko sweldo. noon, parte nung kasagsagan Kailangan ng magtrabaho naman kayo. kasagsagan ng lockdown noon, Oo. yung ating kongresista rito, si JJ Suarez, hindi rin nagpakita. Ay Nung kasi panahon nga ang yun. katwiran ata Takot sa ay COVID. isa lang yan, maaari. Sino po ba naman ang hindi takot na sa COVID? Pero kung tatamaan, tatamaan. Kung hindi, ay di swerte tayo. Pero ang katwiran ata ay nagbibigay na ang kanyang ama, madadaluhan Baka ang pamilya. madalawahan, no? Kaya Pero, siguro ang ganon. punto natin dito, dapat hindi kayo parehas lumaban. Oo, Isa lang. oo. Kung isa ang gusto nyo magbigay, isa lang dapat ang lumaban. Teka, parang nainit ka, Ay, partner ha? Diba? Tama naman yun. Dapat hindi tumakbo Sayang si kasi JJ. marami ang naghahangad na makapagserbisyo. Or else, kaya naman tingin ko kaya hindi si JJ Ay, ang nagpakita laki-laki noon. ng sinasahod nila. Kaya hindi dahil nahihiya dahil ang dami niyang kasong plunder. Baka naman ganon. Kasi Oh. di ba katakot-takot yung FPNL na kasong plunder. Ay naku, kung nahihiya JJ yung mga Suarez, yan, eh di baka sana ganon. hindi pa ulit-ulit. Ay malalaman natin kasi Oh. kabi-kabila yung plunder na sinampa kay JJ. Kasi nga, di ba, yung panahon nung siya'y gobernador, di umano yung napakaraming alimuom sa panahon ni JJ Suarez bilang gobernador. 3 termino. Kaya nga pati yung tatay niya ay nabibisit sa kanya sapagkat Ang dami mga may ordinaryong kaso siya. tao ang naghahain ng mabibigat na kaso laban sa kaniya kasi nakikita nga yung mga pagkakasangkot doon sa mga illegal na transaksyon. Ay, Pagkasta ng oo. pera. Hindi, gawa nun, isa rin yung nangyari sa panahon nila. Sa totoo lang. Alin? Nabanggit ko lang, nung panahon governor si JJ Suarez, nagtayo ng foundation. Na Ayan. bro, ay kamag-anak din nila. After 1 year, yung foundation na yon, nung itayo nila, nilagyan ng napakalaking milyong-milyong pondo. Maraming After 1 year, ganyan. nawala, nabuwag. Parang napoles lang. Oh, tapos sila mga membro, magkakamag-anak nila, kapatid ni Danny Suarez, Ay nahan ang hiya. nanay, asawa ni Danny Pagka Suarez. ganyan. Ay di wala. Yung delikadesa na Ay, di wala. tinatawag. Oh, Kasi tapos nga nawala yung parang foundation niluluto mo sa sariling mantika ang mamamayan. Actually, nakapile yun sa ombudsman. Oo. Plunder ang isinampan kami. Nag-complain doon na Kung sa bagay, milyones po talaga ang pondo, no? Pwede ka talagang makakuha ng pondo sa national government kung magtatatag ka ng isang NGO. Ang problema ay dapat ay hayaan natin ang iba. Kasi kayo naman ay pwede na makapagbigay ng tulong. Pero yung makita natin na mga relatives nyo ang bumubuo niyan, ay nakakahiya naman, no? Sa kabilang banda na kayo-kayo. Tapos biglang nawala. Nag-i-inactive po yung NGO na ngayon na tinutukoy natin. Kahit sa natin hanapin, tukuyin, hindi na po nag-i-exist yan. So, ang hinahanap ng taong bayan ay yung pondo na kanilang kung sa pagkain inakain, kung sa pera na ibulsa. tinatanong ni Pangulong Rosel Parao ng Rotary, ha? Kung? Sino raw yung tatagain na binabanggit natin krusyal. Mahirap man po tayo magbanggit pero totoo po yun. Pag nagkita tayo, pero hindi si JJ Suarez yun, hindi. Ang punto Krusyal na natin sinasabi dito ko, ay krusyal. hindi lang ito para sa halimbawa congressman ng 2nd district. In general po ito para po sa lahat na dapat talaga hindi natin pabayaan ang ating pong posisyon, gampanan natin ang ating mga sinumpaang tungkulin nang sa ganon, hindi po ninyo sapitin ang sinapit ng ilan nating mga napabalitang opisyal na hinabol po talaga no ng taga sa inis at sa galit Kasi nga, hindi ng ating nagpapakita mga kababayan dahil hindi kayo nagpakita ng matagal na panahon tapos Ito ngayong yan, no? halalan sakalang kayo magpapakitang gilas. Ano yun ha? Hindi yun kagawad ng barangay. Municipal councilors. Mabuti kung kagaya ni board member Betcio na during pandemic
time ay halos walang ubos, walang patid yung pagbibigay ng tulong ayuda sa mga taga second district. Ay, kita mo naman, sa taas ng boto niya nung mga nakaraang panahon, Oh. magkukonsel naman ang Lucena. At yung anak Yan. naman niya, ang Mm. magbubukal, si Emerson. So, okay naman yan. Malaki naman actually, sa totoo lang, sabi nga sa akin ni Bukalbet, Mm. sa tagal naman na nila naging negosyo sa Lucena, 1994, 1995 pa. Tagal ano? Oo, malaki na rin yung naiambag nila. Yung, siyempre, nagbubuwis sila sa... Uy, tsaka yun, nakakapagbigay sila ng trabaho. Yung trabaho, nakakapag-create ng trabaho. Kaya lang yung kanyang Hindi na kinakailangan pang lumayo Saan ng ba yung mga... Villa Elizabeth niya? Yung bago yata niyang resort? Saan ba yun? Mamaya ipapasyal kita. Parang maliit yung lugar na Alin yun. na maliit? Yung lugar, parang hindi ko makita masyado. Parang kahapon mo pa Hindi sinasabing ko- maliit na yan. Hindi ko mapasin. Kasi pumunta ako doon sa Talaw-Talaw, hindi ko masyadong napansin. Parang baka kulang yung karatula. Kailangan ba pag ikaw ay nandun, walang ibang bisita? Dapat exclusive. Oh. Kakausapin ko si Oy, Bukal mabigat-bigat Betio. ang bayad Oo, dun. Hindi, Utoy. wala naman. Oo. Good morning ha, Bukal Carding Show ha. Mm. Kay Kunsel Ano ba Aileen. Carding Show? No. Bishop Bishop. Carding Show ha. At saka kay Aileen Malaban, ang Kunsel ng... Pero meron pong public service ang Candelaria. Quezon Port District Engineering Sige. Office at sa pamamagitan po ng ating mahusay at masipag na District Engineer Rodel Florido, may panawagan po sila sa lahat po ng ating mga motorista na maliban doon sa araw-araw natin binabagtas na paalala na palagian po kayong mag-ingat dahil kapag ka umuulan, madulas po ang ating mga lansangan para mabawasan ang mga nangyayaring aksidente sa ating mga daan. Pero yung isa pa pong napakahalaga, kung kayo po ay motorist na ang dinadaanan regular ay ang bahagi po ng Old Sigsag Road, meron pong area doon na kailangan nating mamalagi lamang sa kanan. Kasi nagkakaroon pala, nagdudulot po ng pagkalito dahil ang ilan nating mga flagmen, na nakikita naman ninyo yan, bata hanggang sa may edad na, ay nagsisilbi pong flagmen sa lahat po ng ating mga motorista ay hindi po naigagayad ng tama. Ang nakalagay po doon ay kung makikita nyo sa mga larawan na nasa screen natin ngayon ay keep right. Ibig sabihin, mamalagi tayo sa kanan. Sundin po natin dahil yan po ang tama. Bukas, ang tabayanan niyo po, sinikap naming kakapanemin natin bukas yung district engineer dyan via Zoom, si Engineer Florido, para nga malinawan yan at mas maganda kung siya magpaliwanag. Hindi sa pinangungunahan natin ang Public Works and Highways, ang mga lokal na pamahalaan na nakakasaklaw po sa bahagi ng Sigsag Road with its Pagbilao and Municipality of Atimonan, kailangan siguro magkaroon tayo ng mga flagmen na i-deploy sa area ng mga well-trained kung saan po dapat pumwesto na banda ang ating mga motorista na sa ganun maiwasan nga po yung aksidente. Imagine kung ilang pong talampakan ang taas ng Sigsag Road, hindi ako pamilyar yung above sea level na tinatawag pero napakataas po niyan at marami po ang nagpupunta diyan kaya lubhang delikado. Kailangan well-trained po ang mga flagmen natin. Bakit nga sa tagal na ng panahon na yun, halos napapabayaan yan ng mga mayors dyan na nakakasakop pa? Imagine, pandemic time, may mga senior citizen pa ang naandun. Bakit hindi na-actionan niya ng IATF? Isa pa ay Di ba? pagpapakita ito ng lalo na hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman ang mga flagmen doon o flagman i-single natin ay pag dumadaan ang sinuman lagi nakasahod. Na-picture na yan sa mga ilang programa sa telebisyon. Parang hindi magandang tingnan, ano? Of course. Kung yan ay nakikita ng LGU na dapat bigyan natin ng sapat na, bagamat wala naman po talagang sumasapat, kahit konti lang na honorarium, at least matugunan po yung kanilang daily needs Actually, sa pang-araw-araw. Yan naman yung purpose, maniwala kayo, Kaya kung ng bakit ano sila yan nagtatrabaho, namamag-asa na makakalikom kahit pambili ng kalahating kilo ng bigas at isang dilata na pangkait pagsasalusaluhan po ng actually, kanilang pamilya. Kaya ng LGU ng Pagbilao. Sa laki Oo. ng buwis na pumapasok dyan sa Ang Pagbilao. problema, diba? hindi naman na pagtutuunan Ay, ng siyempre, pansin. malilit na tao lang yan. Paano pagtutunan ng pansin ng mga mayors dyan? Malilit na tao lang yung mga flagmen na yan. No, di ba? mali. Maliit, dapat nga mayaman ganun. ang estado ng Dapat iyong nga constituents. Kasama sila, bahagi ng dapat mong bigyan ng tamang paglilingkod. Hindi nga ginagawa ng mga mayors na nakakasakop yan dyan. So, Ito'y dapat... nagsisilbing larawan ng kung ano po ang klase ng mga opisyal meron sa isang bayan. Oo, Imagine, ang mga, kawawa may mga yung bata, may mga... May bata nga, tama. May bata pa tayo May nakikita. mga- Kasama ng magulang. May di ba? edad na.
na Senior dapat citizen na. ay supposedly nasa loob po ng kanilang bahayan. Pero dahil nga babalik tayo sa aspeto usapin ng kahirapan, magtatagal at kukulangin tayo sa oras kapag hirap po ng buhay ang ating pagtatalakayan. Pero dapat po na-address ito ng mga LGUs na nakakasaklaw kung ahensya kagaya po ng Public Works and Highways, laanan natin ang pondo. Well, actually, ang ginawa nga ni Kung DE, aalis kasi Florido, sila, kakausapin niya, sinulatan niya yung mga mayors dyan. kung papaalisin kasi itong mga flagmen na ito, sino naman ang magmaman ng traffic on that area? Dapat ay may Kailangan talaga. yan kasi sa records naman ng mga aksidente, tingnan natin ang journal ng bawat police stations, napakataas po. Imagine, lalo na ng mga nakalipas na taon, nahuhulog no? Oo Sa naman. bangin, yung mga sasakyan. Pero since noon Kaya kasi, pasalamat tayo sa mga taong maliit ang yan. karsada. Ngayon, Ngayon, naman, napalapad na ang karsada. Yan. Napalapad na ang karsada ng Port Ganda, Dio. no? Nandaan Napaganda doon. napaganda. Panahon pa ni na Engineer Ronel Tan, pinalapad na yan. Ni na Engineer Celly In Plancia, fairness, pinalapad na ang yan. ganda po talaga nung mga daan Hanggang ngayon sa ngayon, lugar. di ba? Every weekends, lalo pong dumarami yung mga bikers na nagpupunta at nagpipicture. Pero partner, tama Oo. ka. Alam mo, tourist attraction na yan, Oo. lugar na yan. Oh, Marami talaga dumadayo dyan na hindi panahon nga pa taga ni rito. dating First Lady Imelda Marcos, part ng beautification program ng national government, pinaganda po talaga ang Oo, Old nang noon Sigsag ay- Road natin. Nang noon ay Governor Anacleto Alcala pa. Yes. Di ba? Kaya lang, sa totoo lang tama sabi mo maganda yan. Ang hindi dyan maganda, yung pasahod-sahod nga yung mga tao. Kawawa. Oo, hindi Para ba po- nagpapakita na hirap ang buhay? Diyan sa Tama, lugar na yan, di ba? larawan niya ng Ang ganda sakabuan ng na. view di ba? Pagkatapos mo ito, pasahod-sahod, pahabol-habol, na namumulot ang barya. Parang Oh. hindi kagandahan yan sa ating lalawigan dahil Kaya pinapaganda kung nga meron natin silang regular na tinatanggap mula doon sa kanilang pagpapagod, ay mas nakakatuwa po, hindi sa dinidiktahan po ng inyong abang lingkod ang mga namumuno sa ating pamahalaan, lalo na sa mga nakakasakop sa mga lugar na iyan. Pero mainam po sana na pakinggan nyo ang mga ganitong klase ng suwestyon nang sa ganon ay matulungan po ang kagaya nila na hindi po kakikitaan natin ng paghingi-hingi ng tulong, dapat ay magkaroon sila ng sustainable din na hanap May, buhay para magkaroon ng maginhawang pamumuhay ang kanilang may pamilya. kinoconceptualize si Engineer Florido para maayos nga yung problema yan. Ma-address yan. Oo. Actually, sinulatan niya yung mga mayors dyan. Malaking tulong Hindi, yung mga kinausap yan pa eh. nga niya yung mga plugmen na yun. Pinuntahan Oo. pa ni Engineer Florido. Bukas, sabi ko nga sa'yo kanina, explain Alamin niya via natin Zoom. kay Ipapaliwanag niya. DE Florido kung ano po ang status na maagap ngayon yun, bukas. ng kanilang pakikipag-ugnayan sa bahagi po ng Atimonan. Isang visionary ang alkalde po ng Atimonan, kaya naniniwala tayong hindi po ito nakakaligtaan ng kanyang liderato na pagtuunan ng pansin. Bagay sigurong na iihuli lamang pero kasama po ang pagtulong sa mga flagmen natin. Imagine mo naman, partner, umulat umaraw, umaga, gabi, hapon, padandaan dyan ng mga opisyalis natin, lalo ng gobernador. Iniisip ko nga Aba, kung wala namang pakialam. kung Diba? kapag ba hating gabi na, yung mga Oh. 2:00 ng madaling araw, andun pa rin kaya sila? Meron. Hindi pa kasi naranasan ako ko. nagawi sa lugar na Meron. yon or maaaring napadaan na po ako ng ganung oras pero naaktuhan naman ng Meron. nakaidlip kaya hindi ko nakita ang kagaya Meron nila. pa rin siya nag-stay doon kahit madaling araw, kahit Oh, gabi. laki ng hirap Nag-stay pala doon na nila, no? ang mga taka nga nun ay hindi mga bata, medyo may Oo. edad na, kawawa din sa isang parte. At yun nga ay sabi ko sa iyo, hindi pinapansin ng mga opisyalis natin. Pagkakaunawa ko, noong na-feature yan sa isang national television, ay aaksyonan na ng LGU. Hindi pa rin pala. Ewan ko ba. Pero hindi, huwag tayong mawala ng pag-asa. Palagay ko i-action na niya kasi nga, kakausapin sila ni Engineer Florido. At saka, hindi, dapat yung gobernador makialam din dyan para maayos yan. Kasi, Naku, ang daming nakakahiya problema ng probinsya natin, di nga na-address eh. Ay, sa bagay. Oh, ayun pa kaya? Siya mismo, daming problema. Pagtuunan pa niya maliliit na taong yan, di ba? Kaya nga. Maalala ba ng gobernador yan, yung maliliit na taong na dyan? Hindi. Kaya padaan lamang sila dyan, hindi man nila inaayos yan. Dahil ikaw ang head ng probinsya. Dapat noon pa yan, hindi yan ngayon. Mag-aantay pa tayo ng bulilyasuan dyan. Oh. Mamaya, meron dyan na aksidente na truck o nahulugan yung mga tao yun, nabangga yung mga tao. Hindi may Ay, problema naku po, malaki yan. wag naman Huwag sana. naman sana ha. Pero alam natin na although na-reduce na yung mga aksidente dyan, partner. Dahil nga, Dahil napaganda nga ng napalapad na engineering yung palapad na. mga daan. Oo, kasi nung panahon nga ni na Engineer At saka Ronaltan, kompleto diba? na sa mga signage Oo na well-painted din, no? Oo nga, Yung kaya- pondo ng Quezon Portillo, Mhm. nagagamit talaga sa mga proyekto na papakinabangan ng tao. Mahusay yung mga naging engineer dyan. Si Celly Plaza, matagal dyan na Yan. nag-take over ha. Magandang After umaga po. ni Engineer Ronaltan, di ba?
Ngayon naman si Jerry Congratulations Pulido. mga kaserbisyong tunay at natural sa nag-join sa ating contest ngayong araw na ito sa ating tanong na saan pong bayan sa lalawigan ng Quezon nagkaroon ng sunog kamakailan na mabilis pong inaksyonan ng lokal na pamahalaan. Ang sagot po ay Giniangan. Saludo tayo kay Mayor Boyboy Isaac na mabilis pong tinugunan ang pangangailangan ng mga affected po families na nasunugan. Congrats kay Ma'am Felicidad Robeliano, isang 47 anyos mula sa Barangay Tanlagan, Lopez, Quezon. Sabi Partner. ni kaibigan Jerry Lucen ng Pagbilao, wala raw kikitain kaya hindi tinutulungan. Totoo ba yon? Ang Oo, pangalan ng mayor ng Pagbilao? Ay, si Palikpik. Totoo si po ba yan, Cheryl Mayora? Palikpik. At kagaya ng dati, Oo. mag-iibog po kami ng mga magagandang salita na magbibigay inspirasyon sa ating araw-araw na paggawa gaya na minsan, sa sobra mong pag-alala, nakalimutan mo na paano maging tunay na masaya. Huwag masyadong mag-isip ng mga negatibo kasi ikaw din ang mahihirapan. At dito na naman nagtatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutor. At ako naman po si King Formaran para sa programa Stand up! Balikatan! Para sa sulong! Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.